ating mga viewers, TikTokers, Facebookers. Si Kiko Pangilinan ito. We decided na magkaroon ng ganitong TikTok and Facebook live. We decided to go live kasi may mga issues sa halalan na very concerning. Sa atin, kapansin-pansin at maliwanag na recently, actually hindi recently, but more so, viciously, we have been subjected to trolling, bashing, in an organized and orchestrated way na clearly hindi ito mga online, organic audiences, kung hindi most likely, kasi sa ating nakikita, orchestrated, well-funded troll machinery para siraan ang ating kandidatura. Ano ang nangyari nung one of the latest? Tayo po ay naroon sa Pampanga, sa San Luis, Pampanga, sa farm ni Idol Romeo Katakutan. At kami po ay nagkaroon ng food vlog. Sa totoo lang, 2 taon na po ako nagpo-food vlog mula noong 2022. Kaya kung dun sa mga matagal na tayong pinapanood, hindi bago sa atin ang food vlogging, number 1. Number 2, yung ating naging programa, Hello Pagkain. Kaya pagdating sa usapin ng material at content, talagang Hello Pagkain ang ating pinapakita. Kaya hindi na ito bago. Nagtataka lang kami na biglang dito, para bagang kahapon lang ako nag-food vlog at kahapon lang ako gumamit ng kamay para kumain. Sa Pampanga pa. Yung nangyari ang aming kasing nakaugalian ng tatay ko, ang turo sa amin, na tinuro ko rin sa aking mga anak, ay kumain ng kanin na may gatas ng kalabaw at may asin. So yun ang ginawa namin. Siyempre nasa Pampanga kami. At ginawa ni Idol Romeo, ibinigay sa atin yung kaldero dahil takip ng kaldero dahil nga yung gatas ng kalabaw pag nilagay mo dun sa banana leaf, sa dahon ng saging, kakalat. So yun, so, kumain tayo ng gatas ng kalabaw na may asin at kanin sa takip ng kaldero. And ano namin yan, core memory namin ng bata kami when we were growing up. Kasi Kapampangan ng father ko. And we grew up with Kapampangan delicacies. Kaya sana, yung mga nagsasabing hindi authentic, hello, pwede ba, nagpapakatotoo kami, huwag namang inaatake yung aming culinary culture bilang mga Kapampangan, di ba? At kita nyo ang nangyari rito. Alam nyo, kulay puti yung aking suot. Pero dito, makikita mo, kulay blue na. Ang ibig sabihin niyan, nilagyan ng filter. Nilagyan ng filter, ang tawag daw nila sa mga Gen Z, yassified. Ayan, So, nakakaasar kasi bakit naman ako blue? Hindi naman blue ang kampanya ko. White. Ayan, white. Diba? So, halatang finilter. Tapos, lalo akong, parang ginawa ko, mistiso. Di ba yun? Pinaputi. Sabi daw kasi, hindi daw ako tunay na farmer. Well, hindi ko naman sinasabing farmer ako. Pero, ang tawag ko sa sarili ko, farmer CEO. Dahil, ako naman, since 2012, nagpapatakbo ako ng farm enterprise. So, pati yung pagiging farmer CEO ko, ini-question. Ano ba yan? 12 years na kung ginagawa ito. Tanong nyo na lang sa mga kababayan namin dyan sa Alfonso. Tama na yung pagsisinungaling. Ha? Ito pa. Kinakalat sa social media. Ha? Talagang mukhang maliwanag na ito ay orchestrated at well-funded. Bakit? Diba? Iisa ang video. Pareho ang content, tapos same time, parehong oras ina-upload, tapos pareho yung caption.
Oh, hindi ba orchestrated yan? Di ba? Iba-ibang pages pa kinakalat. Various pages, same content, same material, and same time. So this is orchestrated, well-funded. Ang information din ay boosted itong mga accounts na ito, itong mga uploads na ito. Nung kami nasa Cebu, doon pa sa Cebu, dinirekta, mga Cebu accounts, dinirekta itong mga pages na ito. So talagang sinusundan tayo. Kaya ito'y nakakalungkot dahil simpleng pagpunta, gumawa ng food vlog dahil ginagawa na natin ng mahigit 2 taon, ay ngayon ay ginawang paninira. Sabi ko nga, bakit mas importante? Hindi pala ako, nakita ko, sabi ng isang nag-comment. Yung nag-comment, organic. Sabi niya, bakit ganun? Yung kumakain sa kaldero, malaking issue. Pero yung mga kandidatong kurakot, di ba, hindi ginagawang issue. Di ba? Sana naman, mapag-isip-isip tayo. At ito pa ang ebidensya na maliwanag na ito ay organized trolling. Dahil, saan ka nakakita? Ang mga pangalan ng mga nag-comment na laughing emoji, di ba? Mga taga-Vietnam. Ayan, oh. Saan ka nakakita? Lam Huy Long, Tien Lam. Again, clearly, fake. Clearly, this is trolling. This is paid. Bakit magiging interesado ang mga taga-Vietnam sa kampanya natin? Di ba? So, maliwanag dito. Yung kasinungaling, paninira at pagsisinungaling. Pati yung mga accounts, mga hindi tunay na accounts, kasinungalingan din. Di ba? So talagang nakakalungkot ito. Ang appeal natin unang-una dun sa mga kandidato na nasa likod nito. Maliwanag mga kandidato ito. Sana gastusin na lang ninyo para ipakilala ang sarili nyo at ipalabas ang inyong mga nagawa. Ang inyong resibo. Baka siguro wala kayong mailabas. O kaya masyadong kayong desperado na manalo na kailangan po niyang gastusan ng malaking halaga ang paninira sa mga kapwa ninyo kandidato. Tama na. At siyempre, kailangan kong sabihin ito para malaman din ng ating mga botante na may mga kandidato na gagawa ng anuman, gagastos ng milyon-milyon para sirain ang kapwa kandidato. Yung ba ay dapat ihalal, hindi ba? Maging mapagbantay tayo. At ang apel ako rin sa ating mga botante, huwag tayo basta-basta maniniwala dito sa mga paninira na ginagawa at malamang magiging mas maigting pa ito sa darating na mga araw. So, let's be vigilant. And ang appeal ko sa ating mga supporters, kung maaari i-expose ito. Kung maaari, huwag na nating labanan ang mga ganitong mga organized efforts with counter-organized efforts to attack them. Ang gawin natin is ikalat natin yung katotohanan tungkol sa atin, tungkol sa ating kandidatura, tungkol sa mga nagawa natin. Gaya nung isang comment na sinabi nga, ako nakakatuwa yung thank you sa comment mo na bakit binibigyang issue itong kaldero, pero yung mga issue ng kurakot sa gobyerno ng mga kandidato o yung mga walang nagagawa, hindi ginagawang issue. So doon pa lang, malaking bagay at palagay ko maraming makukumbinsi. Oo nga, no? So to our voters and our supporters, be vigilant. Let us not share right away itong mga paninira at mga kasinungalingan dahil hindi magandang resulta niyan. Pag nanalo ang isang kandidato sa pamamagitan ng pagsisinungaling, bakit hindi siya magsisinungaling pag nakaupo na siya? Kaya sana maging mapagbantay tayo. Ang apela ko rin sa COMELEC, sana mapag-aralan ng COMELEC ng ano pa ang pwedeng gawin para makontrol itong massive disinformation, massive trolling and bashing na nagaganap sa social media. Alam ko, meron kayong ginagawa tulad ng show cause letters dun sa mga inappropriate, di ba, remarks, commentary, di ba, lewd, inappropriate remarks directed at the candidates. Okay yan.
we agree with that. Kailangan talagang managot at maging responsable tayo. Pero ito, wala pa rin akong sagot sa tanong ko na anong gagawin ng COMELEC dito. Sana may magawa na bigyan ng warning o kaya ay umapela sa Facebook at sa TikTok na umaksyon at kumilos dito sa mga paninira na nangyayari sa mga platforms na ito, ang mga kasinungalingan. Maybe COMELEC can sit down with Meta, sit down with TikTok, and come up with a memorandum of agreement of some sort so that between now and the election campaign day, that there will be coordination and cooperation in addressing disinformation, bashing, and trolling online. Sana may mangyari ron. Chairman Garcia, we appeal for some sort of coordination and cooperation between the social media platforms and the giants of digital media and the Commission on Elections. Yun na lamang po, si Kiko Pangilinan po. Maraming salamat sa inyong oras at naway, let's focus on mga katotohanan, yung mga resibo. Doon tayo tumutok para yung mga mahahalal ay mayroong background at may experience at qualified. Hindi po ba? Uulitin ko dun sa mga kandidato na gumagas para magsinungaling at siraan ang inyong kapwa kandidato. Tama na. Ha? Please, diba? Patas lang ang laban. Gasusan na lang ninyo para pabanguhin ninyo yung sarili nyo. Diba? Ilabas ninyo yung track record ninyo, yung resibo ninyo, kaysa sa itong naninira ng kapwa kandidato. Maraming salamat. Kiko Pangilinan po. Magandang araw sa kanila.